Hello. Magandang araw sa lahat. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi wherever you are in the world. Magandang araw sa inyo. Ito po ang Justin Talk News PH. At ngayong araw na to, marami tayong pag-uusapan. Marami tayong mga issues na we'll be talking for this episode. At maraming salamat doon sa mga bagong viewers. I hope you will subscribe. At before anything else, bago tayo magsimula, gusto ko lang i-request sa inyo na paki-like naman, paki-pindot naman yung like. Then share this video sa mga kaibigan natin. And then of course, pinaka-importante is to subscribe this channel kahit pa isa-isa lang. Ito nga, ngayong araw na to, marami tayong pag-uusapan dito sa Justin News PH. At ito, after kagabi, there's very exciting ang nangyayari kagabi, very enjoyable yung campaign trail ni BP Inday Sara na doon din, the same city, City of Manila, District 6. Ito ay ang incumbent congressman is Bini Abante, yung pastor na alam naman ninyo kung napanood ninyo yung mga hearing sa Quadcom, nakikita ninyo kung isa ito sa mga persecutor ni BP Inday Sara. Kaya kagabi medyo nakaganti si BP Inday Sara, nabuyang-yang ang kapalastugan nito si Bini Abante. So pag-usapan natin yan later on. Then we will be talking about dito nga sa revelation during the press conference of Nick Kaufman sa outside of the detention facility sa The Hague with regards to the interim release. It was asked by some reporters kung ano masasabi niya with regards to the interim release. So we will be talking about that. And yung comment ni a certain attorney Joel Butulan with regards to the case, yung comment niya regarding doon sa sinasabi niyang petition na sinabit ni Kaufman na dinideny ni attorney Kaufman na hindi totoo. At ngayon nag-reply siya doon sa sinabi ni attorney Kaufman. Then isa sa mga topic na i-discuss din natin itong ginagawa ng Senate dito sa committee na pinamunuan ni Senator yung Tridor Tolentino na regarding sa mga troll farms na sponsor daw, na pinifinance daw ng Chinese government, Chinese embassy. So we will be discussing about that. So yung una nating pag-usapan, itong nangyari nga kagabi, yung campaign sa City of Manila. Yan ang sponsored by actually this is a campaign, this is a rally, Mayor Isko Moreno at ang kanyang team. Ngayon invited dito si BP Inday Sara kasi may purpose siya para naman pagbalita siya sa mga ginagawa ni Bini Abante during the Quadcom hearing. So yun na nangyari, in-expose niya after endorsing, campaigning for the Duterte. So doon ang focus ni BP Inday, yung Duterte, after playing the short video clip, yung video na pinapakita with regards to
status ng ating bansa at the same time yung pagkakulong ng ating pinakamahal na Pangulo dyan sa dahig. So, ang pinaka very sabihin na natin nakakatawa at nakaka-insulto yan para kay Bini Abante. Dahil yung picture niya noon na si Bini Abante rin na naglabas. Hindi natin malaman kung anong nasa isip itong pastor na to na pinapakita niyang sarili na linabas ang kanyang dila. Pero nga sinabi si BP Inday Sara, ito ay show of disrespect doon sa mga tao. Para daw sa kulturang Pilipino, itong pagpapakita ng dila, pagpapalabas ng dila mo, parang nangungutya ka sa mga tao, na parang pinapahiwatig mo na ako mataas sa inyo, ako mayroon nito, mayroong mga propiedad na mga ganito, kayo wala. So yan ang parang linalait mo yung mga tao sa ginagawa mo. Yan ba ang tamang gawin sa isang civil servant? O public servant? Yan ba ang tamang ginagawa ng isang congressman? Napaka-ideal ba niya? So makikita, magre-reflect doon sa kind of attitude and behavior that this pastor have. Marami na naiinis. Bakit pastor yan? At ganyan ang ginagawa niya. Naglalabas ng dila sa publiko at linagay pa sa social media. So, talagang doon siya tinamaan. Pinapakita ang totoong ugali nitong Bini Abante na yan. Ngayon, kung maalala mo, anong ginawa niya kay BP Sara doon sa hearing? Sinigaw-sigawan niya. Gusto niyang i-insist na, oh, you answer yes or no? You answer yes or no? Katulad din ito kay kay Dan Fernandez. Parehong pareho yan sila. At saka yung si si Chua at saka yung pinuntahan ng isang gabi ni BP Sara doon sa District 3 sa Quiapo area ni Joel Chua, at yung nakaraang gabi pa sa District 2 yata yun, doon sa may Tundo, may Haligi, si Valeriano. Sa talagang tinutupad ni BP Inday Sara na once magkaroon ng eleksyon, talagang ikakampanya niya laban dito sa mga politiko na nag-persecute sa kanya dyan sa Kongreso, at malaking tsansa na hindi na ito mananalo dyan sa mga distrito nila. Kung titingnan mo yung response sa mga tao, hindi lang sila nagsisigaw, may kasamang galit, kasi alam nila kung anong ginagawa ng mga congressman dyan sa kanilang distrito. Doon yung sa speech ni yung congressman ni Mayor Isko Moreno na si Joey Oy, talagang sinabi niya na ang daming pagkukulang na hindi ginawa ni Abante dyan sa distrito, at inalis niya yung mga pribilehiyo na yan para sa mga senior citizen, para sa mga mag-aaral na supposed to be ay mayroong mga scholarship before na inaalis niya. So yun ang nangyayari kagabi. Laking kahiyan yun. Pinagtatawanan si Abante dahil nalabas niya yung dila. So ngayon siguro, nung nakita niya, nalalaman niya na ganyan ang ginawa ni BP Inday Sara sa kanya doon sa rally na yun, umurong na yung dila niya. Wala siya magawa kasi yung iba na susurpresa, hindi nila nakita sa social media. Ngayon, nakita na doon sa in public yung display ng misbehavior na parang abnormal na tao ang nangyari. Parang hindi public official at hindi pastor. So, nakakahiya yan sa congregation niya, yung ginawa ni Abante. At kagabi, binuyang-yang ni Inday Sara kung anong klaseng pagkatao si Bini Abante.
So yon, medyo nagaganti si VP Inday Sara sa ginawa nila ng grupo na yan dyan sa Quadcom doon sa investigation ng confidential fund at yung with regards to corruption na chinarge nila kay VP Sara bago sila mag-file ng impeachment case. So yan na ang napaka-enjoyable na pangyayari dyan sa rally na sinalihan ni VP Sara. Actually, this is a rally for the team of Mayor Isko Moreno dyan sa 6th District ng Manila. Sa bandang Santa Ana, Pandacan, and San Miguel ang District 6. So, I don't know kung anong mangyari mamaya kung merong rally pa rin na sasalihan ni VP Inday Sara, but I think yun na yata hahanapin pa yata ni VP Inday Sara kung sino ba yung the rest of the gang at bibisitahin din niya doon sa mga area kung saan ang mga kalaban ng mga congressman na ito ay magrarally din. Meron din siyang issue sa mga tao na yan. Iwan ko lang kung itong kay Dan Fernandez, kung pupuntahan ni VP Inday Sara, yung congressman na yan, nakasama dyan sa gang na yan. Yung gang ng, ano bang gang yun? Yung Young Guns, Young Guns, yun. Baka hanapin ni VP Sara kung saan ang mga distrito ng mga yan para makontra kampanya din at ipopromote ng husto, ikakampanya ng husto ang kanyang makalaban. So, diyan na tayo sa issue na yan, sa nangyayari kagabi sa campaign trail ni VP Inday Sara. So, tabayan na natin kung saan siya mamayang gabi. So, nakikita na natin ang campaign strategy ng PDP laban ng Duterte. So, sila hiwalay-hiwalay para maraming makover na area. But siguro there will be time na pupunta din si VP Sara doon mismo sa campaign ng PDP laban. At sana mangyari yan para mas malakas ang impact kung ganyan. So, ang focus nila dito sa Luzon. Kasi alam naman nila na medyo malakas ang alyansa dito sa Luzon. But ultimately, as the election nears, pababa ang rating ng mga senatorial bids ni PBBM na ngayon ay naglayas, nagpunta sa Vatican. Balita doon na wala na siya sa guest list. At hindi nga doon pinapansin, pinipilit niya sarili niya doon. At parang tumutulo na yung ilong doon habang pumipila doon sa wake ni Pope Francis. Nakakahiya. Pupunta ka doon, hindi ka naman pala ganyan ka-welcome. Buti pa, umuwi ka rito, kasuhin mo yung mga calamity na nangyari sa bayan natin. Ito, ang Mountain Laon, nag-alburuto. Dapat tulungan mo yung mga refugees doon. Huwag mo lang iasa sa mga cabinet secretary mo na hindi naman ganyan ka-epektibo ang mga ginagawa. Yan ang dapat mong ginawa. Di ba? Saan nagpupunta? Babakasyon lang. Talagang isa ring sinyalis na yan, na wala na talaga. Wala na. Taob na yung yung alyansa. Kasi iniwanan ng kanilang kapitan eh. Kaya ngayon, ito naman ang susunod nating pag-usapan, susunod nating issue na pag-usapan, bigyan natin ng opinion natin, itong mga pronouncement ni yung investigasyon ni Senator Tridor Tolentino. With regards daw na itong Chinese Embassy nag-finance daw ng isang kumpanya para maging troll, mag-create ng troll farm na
binabayaran daw nila. Pinapakita ninyo yung kontrata at nakalagay daw doon na for the hiring of keyboard warriors. So, ibig sabihin, troll farms daw yun. Hindi niya ma-specify kung ano ba talagang ginawa ng mga tao na to na hina-hire ng Chinese Embassy. At ito daw mga Pilipino. Ngayon, duda pa yan. Duda pa. Kaya gusto niyang pa-imbestigahan doon sa NICA o sa NBI kung ano ba talagang katotohanan. At linabas na niya sa hearing na ito ay mga, nag-design na siya na ito ay mga troll farms. Na yan daw ang nagpakalat ng mga fake news. At nagpakunwaring mga ano raw, nagko-comment yan sa mga vlogs ng mga vloggers, nagko-comment at nakakakumbinsi daw ng ibang mga kasamahan na naniwala daw sa fake news. Kaya nga daw ang paninira sa Pangulo natin at sa sitwasyon ng totoong sitwasyon ng ating bayan, yung kahirapan at yung paninira laban sa Kongreso ay galing daw dito sa mga troll farms na walang katotohanan. Ito ay duda niya. Ngayon, sabi niya may troll farms daw. Bakit hindi nyo ipapatawag ang mga sinasabi nyo na keyboard warriors na yan? Kailangan pa nyo imbestigahan. Nakita na nga ninyo na may mga taong hinahire. Imbestigahan nyo. Imbitahin na ninyo dyan sa hearing nyo sa Senado. At tanungin ninyo kung ano bang ginagawa nila. Sabi ni Tolentino, mga 50,000, ganyan ang troll farms. Ganyan ba ang nagre-react sa mga vlogs ng mga vlogger, DDS vlogger? Saan ba galing yung mga balita ng DDS vlogger? Mismo sa mainstream media. Diba? Yung mga twisted facts dyan sa mainstream media, binibigyan namin ng katwiran. Binibigyan namin ng tamang perspektibo. Walang ibang pinanggalingan yan, mainstream media din. Then other sources, yung mga post ng ibang mga media outlets, mga newspaper outlets, mga radio stations, diyan kinuha ang information ng mga vloggers. At yung nagre-react sa ng mga vloggers ay may mga mukha. Yung mga trolls lang na ginawa ni Lisa Aranita at ni BBM ang walang mga mukha. Yan ang totoong trolls na nagfinance ang administrasyon na to. At yan, aminado si Bongbong Marcos na nag-hire sila ng trolls, hindi ang oposisyon. Kaya nga itong investigasyon ni Tolentino with regard to the Chinese, sa susunod niyan, i-connect yan kay Inday Sara o kay President Duterte. I-connect yan tulad ng ginawang investigasyon sa Pugo involving dyan nga kay Attorney Harry Roque at kay Alice Guo. Ganyan ang direksyon na yan. At itong gumawa na to, itong nakikinabang nung kapanahonan ni President Duterte na si Tolentino, puro haka-haka ang ginawa. So ano bang ibig sabihin ito? Wala na silang isyong makikita. Kasi lahat na issue na sasagutin nila, hindi nila kayang sagutin. Kaya ba nila sagutin yung issue ng corruption? O walang hanap buhay yung mga tao? Ang inflation, kaya ba nila yan? Ang kriminalidad, kaya ba nilang sagutin yan? Hindi nila kayang sagutin, kaya nagpunta sila sa issue na sa totoo lang itong issue ng mga sinabi nilang South China Sea, ang involvement ng Chinese government dito sa upcoming election ay puro kalukuhan lang yan, kabalastugan lang yan. Gusto lang nila iligaw ang mga tao sa totoong issue. Pero that is a very unpopular issue. Mayroon ng survey dyan with regards to yung Chinese threat na yan. Unpopular yan. Ilang porsyento lang ang naniwala niyan. At kayo lang naniwala at yung mga supporters ninyo. Kaya ito isang resignation, acceptance. Parang they are resigned to the fact na talo na sila. Talo na talaga sila. Wala na silang ibang issue eh. Hindi nila ma-counter eh.
Si Erwin Tulfo, anong sinasabi? Chinese street, Chinese street. Kailan ba tayo kinakanker ng China? Kailan ba? Kailan ba nag-colonize ang China sa atin? Hindi ba US ang nag-colonize sa atin? Diba? Ngayon, yan lang ang mapuntahan nila. Tsaka yung 20 pesos na bigas na hanggang ngayon hindi pa ma-implement. Pangako pa lang. O ilang araw na lang mag-eleksyon na. I think it's 15 to 14 days na lang. Yes, mga 14 days. So, ito, pinipilit nila na ang mga tao ay maniwala sa kanila sa kanyang issue na yan. Na kung titingnan mo naman yung mga vlogs, meron bang nagko-comment na makakumbinsin ng ganyang karaming tao sa isang issue na yan? Ano bang issue? Ang pagka bangag ni PBBM, wala bang katotohanan yan? In fact, si Amy nagsasabi doon sa isang breakfast or dinner, ginawa nila, tumutulo yung mga ilong ng mga kumakain doon. Kasama na yung asawa, kasama na rin yung si PBBM. So, galing yan mismo kay Senator Amy na na-witness niya. Galing ba yan sa mga vlogger? Galing yan sa ibang source na credible katulad ni Senator Amy. So, nakikita natin na ito talaga parang sumusuko na ang alyansa at clearly nasa lead na ang Duterte. Nasa winning position na ang Duterte. Kailangan lang natin sawatain ang expected na pandaraya ni George Garcia through massive voting for Duterte. Ilang beses na yan pinaliwanag rin ni Pipi Sara na hindi yan kayang abutin ng capacity ng BCM ng computer kung malaki ang agwat na ibibigay natin para sa Duterte. So, yan ang dapat na gagawin natin. Vote straight, black voting tayo at iwanan natin ng malaking margin ang mga kalaban. At ngayon, sa recent survey, halos laglag na sila lahat. Si Erwin Tulfo na lang yata ang pumasok. O number 12 pa. O, ito ang survey dyan sa Mindanao. Sa Visayas, ganun din yan. Kaya pinipilit nila makabawi dyan. Kaya ngayon, ang Duterte dito nakafocus sa Metro Manila. Si Inday Sara kasi malaki ang nakuha niya dito sa NCR, kaya dito siya nag-focus para reawaken, ma-stimulate ulit ang mga supporters ni BP Sara dito sa NCR para iboto yung Duterte. Kasi malaki rin ang volume ng mga botante dito sa ilang cities. Kaya dito siya mag-focus. Then, ang other candidates sa Duterte ay mag-ikot sa mga probinsya. Ginawa na nila kahapon sa Pangasinan. So, I think, ngayong araw na to doon magkaroon ng rally. So, I'm not sure kung pupunta rin si BP Sara doon. Kasi Sunday ngayon, dito sa Pilipinas. So, most probably, may isang malaking rally. At ito, I think it will be in the northern region ng ating bansa. So, ganyan mangyayari. So, nakikita natin, desperation move na ang ginawa ng alyansa. Inalisan pa ng endorser nila na mayroong case update. So, i-review natin. So, ito ang resulta dyan sa ginawa ni President Duterte. Napaka-epektibo. Yung paggawa niya ng ganitong scenario. So, kung makikita natin ito finally doon sa resulta ng eleksyon. But right now, the way things are going, talagang papunta lahat na
advantage dito sa Team Duterte. Papunta lahat. All possibility na talagang mananalo sila ay nandyan. Okay. So, ngayong araw na to, makiramdam tayo kung saan ang sunod na rally. Napakaganda kasi na i-monitor natin ang rallies kasi nakikita natin ang volume ng tao sa isang lugar na umatin. So, isa yan sa mga way to measure the impact of the team, the Duterte. Kasi doon sa mga rallies ng Alyansa, halos di na sila maka-fill up ng seats. Wala na talagang umatin. Lalo na ngayon na naubusan na sila ng pundo. Wala na silang mga financier. Nagbaback out na sa kanila dahil nasi-sense na they are losing this election. So, siyempre, kung ikaw ay negosyante, lahat naman na negosyante, lahat ng mga korporasyon, mayroon naman talagang business interest yung mga yan. Kaya, nag-aalisa na sila doon sa alyansa. Ang support nila, wini-withdraw na nila, dahil they are expecting na matatalo ang alyansa. Sayang din naman yung investment nila kung ganyan. But dito naman sa Philippines, tumatanggap din naman sila ng donations but very selective sila at kailangan walang kapalit. Ganyan, kasi yan ang instructions ng chairman nila. Yan naman ang ginagawa ni President Duterte sa mga elections. Ayaw niya na may kapalit. Kung gusto mong sumuporta, negosyante ka, sumuporta ka, pero huwag kang mag-expect na mayroong kapalit dyan. Kaya walang graph or corruption dito sa last regime. Kung meron man, nasasawata din naman yan through sa anti-crime corruption and crime commission na headed previously by Greco Bellica. So kung naalala na ninyo yan, na unang-unang executive order na in-order ni Bongbong para buwagin yan. Kasi alam pala na, nalalaman natin later on, dahil pala corruption din ng pasukin nila at ayaw nila masilip at inalis nila si Greco Bellica. Kanya lang kasimple. Wala na yung ano na yan, commission na yan. So ngayon, dito nga sa sinasabi ni Tolentino, alam na natin na talagang pinipilit lang nila na magkaroon ng issue na hindi naman kinagat ng mga mamamayang Pilipino. Alam na natin anong motibo ni Tolentino. Kung talagang sincero ka pa, noong mo pa linabas yan. Ngayong ang gustong ipalabas nila na nasira ang image ng administrasyon dahil sa mga fake news na yan. Mga fake information. Fake ba yung kahirapan? Inflation, fake ba yun? Yung pagkabangag ni BBM, fake ba yun? Kaya ito, last resort na lang ang ginagawa ng alyansa para makabalik sila on track dito sa election campaigns nila na wala na talaga. So, pupunta naman tayo dito sa other topic. Ito naman with regards to this press con. Actually, this is not a press con. This is an interview by some reporters sa outside of the detention facility kung saan naka-PH si President Duterte. Kasi merong reporter na tanong with regards to the interim release. Then, mayroong ng statement yung reporter na is there a possibility na yung kaso ni President Duterte malipat na lang dito sa Pilipinas at dito na lilitisin. Yun ang ano niya, yun ang question niya. At sinang-ayunan niya ni Attorney Nick Kaufman. Sabi niya, sang-ayon siya dyan.
na dapat naman dito yung linilitis dahil previous president of the Philippines, at the same time Filipino citizen, at dapat dito muna dinaan ang paglitis kay President Duterte, hindi diretso doon sa Hague. Kaya pabor si Attorney Kaufman yan, agreeable daw siya dyan, at he believes na yan ang dapat na ginawa, na hindi naman ginawa ng gobyerno ito. Dahil alam nila kung dito ang hearing, wala silang ebidensya, mababasura lang yung mga kaso na yan. Kaya pinilit nila papunta doon sa dahig. Hindi nila alam na ang hearing doon, ganun din naman maghahanap rin ng ebidensya. Pagdebatihan din yung mga ebidensya na yan. O kung talagang may bigat ba yan o wala. Ngayon, regarding sa interim release, sabi ni Nick Kaufman, hindi siya makapag-comment niyan. Pero clearly, kasi sabi, parang nakaraang mga buwan or araw or linggo, hindi natin ma-prove kung may pinile na ba na petition for interim release. So ngayon, na-confirm na. Dahil sabi ni Kaufman, hindi siya makapag-comment dahil nasa kamay ng mga judges yan. So ibig sabihin, na-proseso na yan. So anong ibig sabihin nito? Mangyari, mayroong probability na ma-release si President Duterte. Mayroong probability kung aprubahan yung interim release, kung i-recognize mismo ng ICC yung linabag na due process na dapat makamtan ni President Duterte ito sa Pilipinas, at saka yung Article 59 ng ICC mismo, ng Rome Statute, na makita nila ang paglabag dyan sa regulation na yan, sa policy na yan. So, sabi ni Kaufman, nasa kamay na yan ng mga judges ng ICC. So, ibig sabihin, while nagkagulo tayo dito sa kampanya, meron palang isang positive na pangyayari na nangyari sa The Hague. I don't know kung sila na balitaan na ito ng mga nandyan, na sigurado, kasi sila na ang nandyan Marami mga Pilipino dyan. Bus. Nung isang araw-araw, isang bus talaga from Rome, Italy ang nagpunta dyan. 28 hours ang binyahin nila from Italy. Isang bus, siguro nag-hire sila ng bus. Itong mga OFW na solid supporters ni President Duterte, nagpapasalamat tayo sa kanila, at nakita natin ang kanilang sinseridad, ang kanilang loyalty doon sa former president natin. Kaya siguro yung iba gusto magbakasyon sa ibang lugar, instead of doing that, nagsama-sama na lang sila, nabibiskita dyan sa The Hague. So maybe they will stay for ilang araw, 1 or 2 days, then babalik na naman ulit sila sa Italy. Napakagandang plano yan. Kung buo kayo, pwede rin ganyan din ang gagawin ninyo. Mas komportable kayo dahil may sarili kayong sasakyan. Hindi na kayo palipat-lipat ng sasakyan. At sightseeing tour din yan dahil marami kayong madaanan ng mga other cities and other countries from Italy, or kung saan man kayo galing, marami kayong makikita. Parang nag-sightseeing tour din kayo. So maganda yan. So ito, siguro alam na ng mga nandyan ngayon ng mga Pilipino na nasa The Hague na ganyan mangyari. So sana everything will turn out positive, at ito ang mangyayari na one of these coming days, mapapauwi na talaga si President Duterte dito sa Pilipinas. At sana bago mag-eleksyon, talagang sigurado na kung mapauwi siya. Nag-decide ang ICC na pauwiin siya next week or at the end of this month. Talagang wala, totally devastated na yung alyansa. Kasi magsiship lahat na favor dito sa pag-uwi kay President Duterte. So, meron ding isang nagsasalita, nagpapa-interview after sinabi ni Nick Kaufman nung nakaraang linggo na hindi totoo
na nagpetition siya, nagreklamo siya, nagpetition siya doon sa with regard to the ID na kailangan i-restrict lang sa ilang ID like passport, yung SSS, parang ganon, ang IDs ng mga witnesses or victims na hindi sinang-ayunan ng sabi nila hindi sila sang-ayon. Pero ang katotohanan, nagko-comment lang. Ibig sabihin, nagbibigay lang siya ng kanyang comment with regards to lahat na hindi pwede tanggapin. Kasi alam naman natin anong gagawin nila eh. Gagawa ng ID-IDhan yan. Baka ang yan, napatay lang yan sa mga mismong NPA, kinakarga diyan sa mga biktima. Bakit hindi sila makaprovide ng ID? Lahat naman na Pilipino ngayon may ID, may birth certificate. Sabi ni Kaufman, nag-comment siya na sana i-verify ng husto yung identity through proper identification. Yun ang ibig sabihin. Kung authentic ba yung mga IDs na yan, yun ang ibig sabihin ni Kaufman. At saka, ang sa kanya, observation lang. Nag-observe siya na hindi naman pinagbawalan. Basta lang, yung ID na dapat ipipresenta, yung talagang government ID na legal ID ang ipipresenta. Wala namang sinabi noon na passport lang o or SSS. Sinabi niya yung national na legal ID issued by the government. Yun ang sinabi niya. Tama rin naman yan para talagang totoo yung ID na ipipresent at yung biktima na sinasabi nila or mga witnesses nila ay merong talagang totoong ID. At ito si Joel Butuyan nagsasalita, abogado, accredited daw siya ng ICC. Ngayon lumabas, wala naman siyang appointment as an attorney, as a lawyer para diyan sa mga biktima sa prosecution. Wala sila ni kunting appointment galing sa ICC. Ibang proseso diyan. Kaya ito nagsasalita siya. Bakit nagsasalita? Tinanong ng reporter during the interview na talaga daw hindi yan observation, file petition yun, nagrereklamo bakit hindi ganyan na dini-deny daw. Walang nang denial na inisyu ang ICC dahil observation lang yun. Kung meron pang request na talagang yan lang, nagbigay ng denial, ay wala nang inisyu na denial. So ibig sabihin walang final na request. Parang hindi abogado tong Joel eh. Siguradong leftist din yan sa salita. Tapos nung huli, marami siyang sinabi with regards to the witness na ang witness daw kahit walang ID, kung walang ID na, kasi piniprepara nila, kinakondisyon nila na ganyan. Accepted daw yan sa ICC. Accepted na kahit walang ID, dalawang person na may ID na talagang authentic daw yung ID, pwede daw ang mag-vouch doon na itong tao na to ay siya. Pwede ba yung ganyan? Ngayon, siya nagsasalita, sigurado daw siya na ganyan. Ay, hindi ka naman pala appointed or talagang inaccredit na. Nagsasalita ka, tapos ang palusot niya, ay may freedom of speech naman tayo. Huwag ka kasi may mismo nga si Kaufman nagsasalita, yung mga attorney, mga legal personalities na nandito sa bansa, iwasan ang pagko-comment with regards to the case dahil ayaw ng mga judges na ganyan. Ito si Butuyan nagsasalita ng ganyan dahil freedom of speech. Pinagbawalan na nga yan na ititikap yan sa public. Kasi may due influence yan dun sa kaso. O ikaw, nagsasalita ka, gusto mo pa mong pa-credit sa ICC, anong klaseng tao ka? Kaya sinabi niya freedom of speech yan, kailangan natin kung anong gusto natin sabihin. Yung mga sinasabi mo pala, hindi ka sigurado. Maniwala lang kami kung ang sasabihin mo, sinabi sa iyo ng na meron kang authenticated na papilis
or video na sinasabi mismo ng ICC personnel, yung mga spokesman nila dyan, na yan ang pinapalabas nilang policy. Hindi ikaw ang mag-desisyon. Dahil ba nakabasa ka lang ng mga batas dyan sa ICC, yan ang sabihin mo na authority ka. Parang authority ka eh. Tapos lumabas ngayon na hindi ka naman pala appointed. Kayo ni Conte. Sabi nga ni Kaufman, dangerous precedent yung ginagawa ninyo. Na nagbibigay kayo ng mga ganyang comment. Na hindi naman kayo authorized. Yan ang totoo. So, dapat yan, tahimik ka na lang dyan. Kung yung pinanindigan pa niya yung merong due date o kung kailan sila mag-submit ng lahat na ebidensya. Meron siyang sinabi na pwede pa naman i-extend or tangkapin yung ibang mga papilis. Ikaw naman nagsasabi niyan. Iba naman ang sinabi ng judges ng ICC. Kasi siguro hindi nila kayang gampanan yung obligasyon nila na lahat na ebidensya i-submit within 10 days, ilang days na lang. Baka hindi nila yan makomply dahil muro-muro lang yung mga pinasa nilang mga witnesses dyan at mga biktima. Kaya hindi nila ma-substantiate kung talagang totoo yung mga yan. Kaya nahirap sila dyan. At ito, hindi binibalita ng media. Dahil kakutsaba ang media dyan. To the rescue kaga ng ibig sabihin. Diyan kay Buto yan. Dahil mention ni Kaufman yan yung sinabi niya. Na dangerous precedent yan mga sinasabi mo. Na parang inunahan mo yung mga judges ng ICC. Kita na ninyo. Hanggang doon sa ICC, itong mga leftist gumagapang kasi teritoryo din naman nila yan eh. Matagal na nila teritoryo yan dahil si Juma Sison dyan naka-asylum hanggang namatay na lang dyan. So yun ang katotohanan dyan. So dyan sa topic na yan na ito nga nakikita natin na there's a hope, malaki ang pag-asa na within these coming days before the confirmation hearing doon sa Dahig, may nakikita rin akong magandang pangyayari or isang pangyayari na posible pa kaya. Ito na naman scenario playing tayo. Kung payagan si President Duterte makauwi dito sa interim release, payagan ka siya dito uwi sa Pilipinas? Yun ang unang tanong. Payagan kaya siya? Kasi ang mangyayari niyan, paano na lang kung ayaw ni President Duterte babalik sa September? Mapipigilan ba siya? O pipilitin na naman siyang dalhin doon? Hindi kaya magkagulo kung ganyan? Ano kaya pag uwi niya dito, ipipiit ba si President Duterte? Ikukulong ba rin para hindi siya makauwi sa Davao? Ganyan kaya ang gagawin ng gobyerno? Will it not spark trouble or conflict dito sa Pilipinas? Yun ang mga tanong ko. Kung hindi na siya babalik doon, pipilitin din ba ninyo na i-abduct? Hindi kaya mag-react yung mga supporters and to protect President Duterte that thing will happen again? So mga tanong na yan. Kaya yun din ang iniisip ng ICC, and I think pati itong gobyerno na to, na itong traitor na presidente natin, height of betrayal ang ginawa niya. So yung senaryo na yan, very kung sabihin na natin, parang magsimula ng isang kaguluhan na ayon naman natin sana mangyari. Kaya yun ang mga tanong. Marami nagsabi rin na kung magkaroon ng interim release,
hindi dito sa Pilipinas ang punta ni President Duterte. Ibig sabihin, hindi siya pinapauwi, hindi siya nirelease ng tama kung ganyan ang kondisyon. Dapat mapauwi siya sa bayan niya. Sabi nila sa Cambodia daw, the only member ng ICC ngayon dito sa Asia is Cambodia. So doon daw ipiit si President Duterte. I don't know kung maging totoo yan. So yun ang susunod na senaryo. Ngayon, ang nakikita ko din, isa sa mga importanteng bagay na ngayon ay ginawa ng itong kampanya dito sa Pilipilaban, itong pagpapanalo ng mga senador. At pati nga ito si Amy, pero hindi na minensyon ni si BP Inday with regards to the in the rally. Kagabi, wala na, hindi na niya, kasi wala na si Amy siguro, natablan doon sa kantsaw ni Inday sa kanya. Naging ano si Amy doon, center doon sa mga banat ni Vice President Inday na hinaluan ng joke, ng katatawanan. So, isa rin ito sa nakikita ko na paraan na pagsulit yung mga senator dyan sa Senado by the 20th Congress. Pwede sila mag-demand at kung ituloy yung hearing, kung mananalo ito si Amy, ituloy yung hearing, pwedeng mag-demand sa dahig na ibalik si President Duterte through a resolution galing sa Senado natin. Pero ang problema kung aprobahan ng Presidente. Kasi dapat may concurrence ng Senate, then ang President mag-concur din. I don't know kung anong tamang proseso. So yun ang nakikita ko sa future na mangyayari. Kaya importante muna na ipanalo itong 10 na mga kandidato ni President Duterte. Hindi pa minention yung scenario na yan. But anything, alam mo naman kung gaano kataba ang pag-iisip ng mga Pilipino, lalo na yung mga abogadong Pilipino. Talagang magagaling sila mag-isip ng mga solusyon para sa isang problema. Ito sa tingin ko, isa sa mga solusyon na ina-anticipate nila na dapat gagawin. Kung majority ng mga kandidato sa Duterte 10, I think lulusot dito lahat kasi nag-reflect sa survey. O hinaluan na nga lang ni Rebillame at saka ni Tulfo. Number 12 si Tulfo, number 11 si Rebillame. Si Rebillame sumama sa maisog yan dati. I don't know kung nagiging ano lang siya, playing safe lang dahil, pero ngayon na umalis na mga bilyar doon sa alyansa, wala na siyang dapat na ikatakot kung pinuprotektahan lang niya ang kanyang mga programa dyan sa istasyon ni Bilyar. Wala na si Bilyar doon dapat maging kampante na siya, dapat babanat na rin siya, huwag siyang playing footsie, lalo na kay First Lady footsie. Ngayon yun nga nakikita ko na senaryo. So, antabayan natin yan, pag-aralan natin yung mabuti sa mga pronouncement galing ng Hague at mga sasabihin ng grupo ni na Inday Sara kung anong move na mangyayari sa susunod. So, medyo mahaba na itong vlog natin na this episode at salamat doon sa mga bagong viewers, mga OFWs natin. I hope you will continue visiting dito sa Justin Talk News PH. At I hope you will like. Paki-press naman ng like para medyo gumanda ang natin, ang channel natin. And then i-share naman to sa mga kaibigan ninyo. And of course, subscribe. Paki-subscribe naman kaysa isa lang para naman lumago ng konti itong channel na to. At salamat sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, wherever you are in the world, mga OFWs natin. Keep safe lang lagi at continue supporting the Duterte. Vote straight tayo, Duterte, for the betterness of our country. Para naman sa words pa ni BP Inday,
matupad ang totoong pagbabago sa ating bansa. At ito sa pamamagitan ng pagboto ng tama, at ito ang Duterte vote. Straight voting tayo. So with this, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Thank you po. God bless.